po sa atin pong naging panayam with Dr. Agati, no? Mga kabombo, mula po diyan sa may bahagi po ng City of Ilagan Medical Center. Kasi meron po yung ahong ito yung anti-venom, mga kabombo na ito po ino-offer po diyan ang mga kabombo ng nasabi pong ospital na alam naman ho natin, 'di ba, kung gaano po kahirap kumuha nito nga hong natura pong anti-venom po na ito, 'di ba, sa mga ospital, mga kabombo, meron din po yung mga ospital na hindi po sila nagbibigay. 'Di ba, nito nga pong nasabi pong anti-venom para po dito po sa snake bite po, no. So, nakiugnayan po tayo kasi meron po yung ahong impormasyon, iba na meron pong supply po nito nga pong anti-venom dyan po sa may bahagi po ng City of Ilagan na ito City of Ilagan na Medical Center. So, inalam po natin kung kumusta yung supply at syempre, ano po yung ahong libre po ba ito, di ba? Para po doon po sa atin pong mga kababayan. So, narito no, mga kabombo, pakinggan panoorin po natin. Ito nga pong naging panayam po natin with Dr. Armeli Joyce Agati na Medical Officer 3 ng City of Ilagan Medical Center. Inyo no, Dr. Armeli Joyce Agati po ng City of Ilagan Medical Center. Ito, Doktora, welcome dito sa ating palatuntunan. Bumati po muna kayo sa lahat po ng mga listeners and viewers po natin, Doktora. Good morning po sa lahat po ng listeners po ng Bombo Radio Kawayan. Hello po. Yes po. Doktora, maraming salamat po no, sa inyo pong oras po ngayon dito sa ating palatuntunan. Pero pag-usapan po natin, ito nga pong, ito bigyan nyo nga po muna kami ng impormasyon. Kaugnay po dito po sa, ito anti-venom po dyan po sa may bahagi po ng CIMC po, Doktora. Okay po. Yung anti-venom po kasi yan, isang espesyal po na gamot na ginagamit upang ma-neutralize po natin yung mga lason na nanggagaling sa makamandag na ahas. Specifically po sa Philippine cobra o yung Naha philippinensis. So dito po sa CIMC, meron po tayo ngayong kakayahang magbigay nito dahil nakaprocure po ang ating LGU sa tulong po ng ating Mayor Diaz sa RITM ng mga gamot para dito, no? So bahagi ito nung ating emergency management para sa snake bite and venomation. So sa ano po kasi sa currently po ngayon may 4 species po tayo ng cobra sa Philippines, no? So yung Naha philippinensis o yung Philippine cobra o yung spitting cobra, meron ding Naha samarensis, Naha sumatrana, and king cobras. So we have to be clear po na yung na-procure po namin ay specific po for the Naha philippinensis po or yung Philippine cobra po natin. Well po no, Doktora, pagdating po doon po sa supply, sapat ba naman po, ma'am, yung supply po dyan sa inyo pong ospital ngayon? Sa ngayon po, may na-procure po tayo na 25 vials, pero meron pa po tayong naka-reserve na po na 50 vials na manggagaling po sa RITM. So, ito po kasi hindi naman nila dinideliver all at once, no? So, very limited pa din po ang anti-venom na ito dito sa Philippines kasi nga po RITM lang talaga ang nagpro-produce nito, and meron po silang mga specific na hinihingi per institution para mabigyan po nila ng stocks ng anti-cobra o yung PCAV na anti-venom po natin. So, tsaka hindi naman po lahat ng snake bite victim po natin ay automatic na binibigyan po ng vaccine. So, hindi po siya kagaya ng sa dog bite or animal bite na meron tayong post-exposure prophylaxis protocol agad-agad na tuturukan yung biktima. So, hindi po siya ganun. So, yung anti-venom kasi ay indicated lang po siya kung may mga symptoms po tayo ng envenoming. So, pag sa Philippine cobra po kasi, ang mga symptoms po na yun, usually neurotoxic symptoms po yan. So, may mga panghina ng katawan, may mga breathing difficulty po tayo, nahihirapan huminga ang pasyente. So nag-worsen po yung mga symptoms, tapos may mga iba pa pong significant manifestations po ito na dapat na monitor po ng mga
trained healthcare providers po natin. Well 'no, eto 'no doktora kasi kung pag-uusapan po natin yung anti-venom, talagang mahirap po na makuha po yung supply po nito. So, sa inyo po sa part po ng CIMC parang, gaano po ba o ano po ba yung mga hamon sa pagkuha po at yung pag-maintain nito nga pong anti-venom supply po na ito, ma'am? Opo, yung anti-venom po kasi natin, yun nga sabi ko nga po kanina may limited na production and meron pong required, number of cases or may mga reports po dapat tayo na snake bite within the locality. And siyempre yung tamang cold chain storage din po 'no, very important kasi yung vaccines po na yan dapat nasa store properly. Mm. So and also dapat tinitiyak din palagi na may, sapat na stock kasi hindi naman po isang vial, sa isang pasyente. Usually pagka may mga worst cases po 'yan, we can go up as much as 5 vials po 'no, hindi lang siya single shot, hindi po siya gano'n. So, Mm. yung requisition po ng stock ng PCAV, ayun din po, isa din po yun sa mga ano din, mga challenges din po natin. Oo. Pero, ito pong, venom, vaccine po is ano po ito, doktora, libre po ba na maa-avail po ng atin pong mga kababayan? Sa ngayon po, libre po ito for all Ilagueños 'no, sa Mm. ngayon. Pero layunin po kasi natin talaga na mabigyan ng agarang lunas ang mga pasyente at matulungan silang mabawasan din po yung mga gastusin. So, as of today, hindi pa covered ng PhilHealth po yung mga snake bite cases po Yes po. natin. Pero, hopefully po later, maisama po siya sa mga case rate ng PhilHealth 'no. So, ang isang vial po kasi nagko-cost po yan ng mga around, 3,000 to 4,000 pesos po. Mm. Yung So estimated value po yun. Pero diyan po sa inyo sa, CIMC dagdag ko lang po 'no, doktora, meron na po ba yung mga nakapag-avail or naturukan po nito nga pong anti-venom po, doktora? May mga cases po kami na na-refer na po sa amin, pero ito po ay mga non-poisonous kind ng Hmm, snake. So, yung isang case po na na-refer, recently, napauwi naman po siya, naobserbahan lang po dito. Walang oh, signs ng envenoming o ito yung mga dry bite na tinatawag. So, hindi naman kasi lahat ng bite ng, cobra, venomous. Pero siyempre we have to assume palagi na any kind ng snake ay venomous. Kaya kailangan po siyempre dadalhin po sila agad sa healthcare facility para ma-assess at mabigyan po ng oo. maunang lunas. Yes po, yun po sana yung susunod kong tatanungin po 'no, Opo. doktora kung, gaano po kahalaga na ito pong mga nabibiktima po ng eto pagkatuklaw or yung nga pong pagkakagat po nito nga pong, mga ahas po is agad po na naidadala sa mga ospital po, doktora? Ah, Ma'am, may mga natatanggap po kami kada taon, lalo na tuwing tag-ulan 'no. Dito po sa Mm. CIMC may 5 po kami na cases within itong year alone. So, Okey. siyempre ito yung mga nakikita natin since, dito po sa Isabela mainly farm, 'di ba? So, may mga kagubatan pa din naman tayo, pero hindi naman siya ito daily na case to case ay na may case tayong nakukuha, Yes hindi po. sa pang-araw-araw na kaso. So, mahalaga pa din po na prepared po tayo na 'pag may darating na pasyente meron tayong maibibigay. Kasi ito nga po yung, very rare 'no, na hindi natin makikita na available po sa ibang Yes po. institution o ibang hospital. Well, Opo. buti na lang po at meron po diyan 'no sa may, Opo, CIMC. yes. Pero doktora sa part naman po ng mga health workers po natin 'no, so gaano po sila, ka-train naman ho or kahanda, to eto yung nga pong handle po yung pong mga ganitong klaseng mga kaso po, doktora? Opo. Dito po sa CIMC may, mga group of, healthcare individuals po tayo, mga nurses, mga doctors din po na, nag-undergo na po ng ano, ng basic orientation dun sa pag-administer at saka sa pag-identify po ng, Philippine Cobra Bite. Mm. So, may mas extensive pa po na, training and workshop na, tina-try po natin na magpa-schedule po within this year po sa RITM. Para po mas maging, comprehensive po yung training po natin. So, Mm. ayun, naire-refer din po natin yung mga cases sa ating infectious disease specialist,
Yes. para may guidance pa din po tayo sa management. Tapos may mga protocol naman na po tayo na sinusunod para matiyak po natin na mabilis at ligtas yung paggamot sa mga patients po natin. Oo. Para sa kaalaman po ng publiko 'no, especially yung mga kababayan po natin, doktora, ano po ba yung mga, first aid na dapat pong gawin habang hinihintay po na madala yung sa ospital yung isang biktima po ng, snake bite lalo pa't Yes. talagang, nauso po yung word na tandok po 'no, Yes doktora? po, oo. Ayun, ang unang dapat, gawin ng isang pasyente or victim po ng cobra bite, kahit mahirap 'no, siyempre dapat manatiling kalmado, Mm. ang pasyente. So, important yung limitahan natin yung paggalaw nung nakagat na bahagi. Tapos tanggalin natin yung mga restricting, things like kagaya ng singsing, yung masisikip na alahas. Tapos dalhin na agad sa ano, sa pinakamalapit na ospital. Puwede po siyang, lagyan ng yung splint, or yung hindi po bawal po lagyan ng tourniquet, yung rubber. Kasi ang practice po dito is nilalagyan po ng rubber or sinisipsip po yung ano, Yes. yung snake bite, so wag pong gagawin yun. I-immobilize lang, wag igagalaw, then lagyan po ng splint na ano, pressure dressing po ang tawag po doon. So, kung maaari po, tandaan din yung itsura ng snake. Pero Mm. wag po, binabawal po na wag pong puliin or wag ikulong kasi may tendency po yan talaga na makaano pa din 'no, hindi naman ibig sabihin na nakakagat na yung snake, naubos na yung venom Yes. niya, eh. So, we have to make sure pa din na kung magre-rescue tayo ng isang, patient na victim ng snake bite, dapat safe talaga yung area before ano. Ngayon kung halimbawa napatay nila yung snake, ah, Mm. puwede nilang dalhin yun 'no, pero make sure sa pagha-handle. Yes Puwede po. nilang dalhin yun sa kung saan nila dadalhin ang pasyente kasi makakatulong yun sa assessment ng mga doctors kung ano Mm. yung itsura nung snake na nakuha nila. Pero pinaka-safe pa rin yung 'wag na lang i-attempt na huliin or, ikulong. So baka mag-cause pa siya ng ano, ng iba pang, injury, ayun. Oo. Yes po. Well 'no, doktora bago po yung mensahe po ninyo, ano na lang po yung mga, recommendation po ninyo para sa mga, local government units or kung ano man pong mga, ito yung pong mga pamunuan po ng ospital about po dito po sa procurement po ng, mga anti-venom po, doktor lalo pa't talagang yung binabanggit nga ho natin, limitado po yung ang supply and at the same time pahirapan po yung pagkuha po nito para at least matugunan po yung mga snake bite na mga cases dito po sa atin po, doktora. Ayun po, dito po sa City of Ilagan Medical Center, ayun, very thankful po kami na we have a very supportive po na LGU. So yung Mm. anti-venom po namin ay pinurchase ng, CIMC under, the LGU through the leadership of Mayor J.D. So, without yung support kasi ni Mayor tsaka ng mga local government, unit natin, hindi magiging possible 'tong medical breakthrough namin na may Yes. available po dito na anti-venom po 'no. So, ang maipapayo ko po sa mga kapwa po namin na, LGU din po, mahalaga din na palakasin yung coordination po sa mga hospitals and other health facilities. And of course, tiyakin nila 'no na may sapat na pondo din po para Yes. sa procurement po ng anti-venom and magsagawa po ng mga community education, tapos magpatupad ng, maayos na referral system, which is yun po yung ginagawa po namin dito sa CIMC. May maganda po kaming referral system, we have the OPSEN, tapos mas mabilis po kasi makarating sa tamang pasilidad po yung victims 'no, pagka ganito po yung setup. Yes po. So, sa mga ano naman po natin, message po sa mga kababayan po natin, 'wag po nating maliitin po 'no, yung kagat ng ahas. So, kapag may nakagat, 'wag magse-self-medicate, 'wag umasa sa yung mga traditional na, pang-unang lunas. So, yung pinakamahalagang hakbang pa din po ay yung agarang pagdala po ng pasyente sa, pinakamalapit na hospital, then i-refer na lang po dun sa mga capable na facilities later. So, tandaan na lang po na, mabilis ang action at yung tamang gamutan din po para makaiwas po tayo sa malubhang complication po ng mga, ganito po na cases, yung mga snake bite po na.
Okay. Well, bago kita bitawan 'no, doktora, diyan po ba sa CIMC, first in the region po ba na meron pong supply ng antivenom po, doktora? Not sure po kung first in the region, but dito po sa ano po natin, sa locality po natin, I think kami po yung first na meron. Meron na rin po yan, I think, sa mga mas matataas kasi we are a level 2 Yes po. hospital po, no? We are level 2, the first level 2 LGU-owned hospital to operate in the region. I think syempre po yung mga bigger health facilities natin, those level 3, I think meron naman po sila kasi mga training institution po yung mga. So ayan po 'no, mga kabambo yung atin hong, naging, panayam po dito kay, Doktora Armely Joyce Agati, mga kabambo, Medical Officer 3 ng, City of Ilagan Medical, Center, mga kabambo. Uy, talaga naman pong, natutuwa ho tayo 'no, kasi, nung nalaman nga ho natin na meron pong anti-venom, 'di ba, diyan po sa may, bahagi na po ng, City of Ilagan Medical Center sa CIMC, mga kabombo, minabuti ho natin na nag-reach out. Mga kabombo dito po sa pamunuan po no, ng nasabi pong ospital. Oh, hello po pala no, kay Sir Richard. Kay Sir Richard po, thank you so much. And of course, ito, paano nang sa ganun is mailapit po natin. Diba? Or ito bahagi po natin sa atin pong mga kababayan. Diba? Kaugnay po dito po sa anti-venom, mga kabombo. Kasi kung natay nga roda iti problema tayo ditoy, limited po yung ahong naturang ito supply ng anti-venom po na ito. Mga kabombo, idipay nga ro, di ba? Kadagiti na palabas nga tawag na nga tawan. Mga kabombo, kasla, yung pong mga anti-venom lang po na available lang po talaga sa mga malalaking mga hospital and doon lang po sa mga hospital po dyan sa may ito bahagi po ng Maynila po no, mga kabombo. But now, mga kabombo, available na din po dito. Diyan po sa may bahagi po ng syudad po ng Ilagan, sa may CIMC. Kasi yung tendency, mga kabombo, na iniisip po ng atin pong mga kababayan na walang lunas. Diba? Awang nga ron, iti agas. Awang nga ron, iti bakuna. Awan ti vaccine. Awan ti anti-venom. Ano po? Yung ang gagawin ng atin pong mga kababayan. Mga kabombo. Diba? Yung nga pong last resort po nila, ay yung nga pong agpatandok. Diba? Di ka muna, dapala dagiti agtantandok tatta. Diba? Ngam idiubing nakot ni kan, yun kung awang mangyag data nga sarita, data tandok. Mga kabombo, bawal ho yun. Diba? Kitain nyo tatayon, dahil nga imbaga na ni doktora. Diba? Pakatandaan po yung pong mga naging pagpapaalala po kanina ni doktora, kasi baka posibleng maging mag-worsen. 'Di ba yung status po ng isa pong pasyente po na nakagat po ng ng ahas, mga kabom, especially ito nga pong venomous na ito snake, mga kabom, kapag ka hindi po maganda yung naging treatment or yung pag-handle po doon po sa pasyente. So nga iwarwaragawag tayo apo, kadagiti aming agdingdingeg kinagbuy-buya, diba? Lukas na nga da iti nakagat kanyayo, nga iti ulog, nga nang runa da iti Philippine Cobra, hantay mit ngay daw dawat, pero baka lang, mga kabombo po na nais po nating ipabatid na meron pong available po na anti-venom dyan po sa may bahagi po ng syudad po ng Ilagan sa may CIMC, mga kabombo. So, yun po yung binabanggit ko kanina, no? Yun po yung parang traditional way po kasi na para daw po ito yung nga pong matanggal po yung venom. Ano man iti Tagalog, when Ilocano ti venom niya, mga kabombo. No? Kastang kukit dahil ngay talaga nga asip-sipen da, di ba? Pasintabi po no, dun sa atin pong mga kababayan, mga kabombo. Pero ganun, di ba? Yun po yung nangyayari. Mga kabombo, di ba? Siyempre, yung ang pasintabi po sa mga kumang, pero yung laway pa lang, pwede po maki-infect na. Di ba? Doon po sa sugat or doon po sa snake bite. So, wag nyo pong ugaliin po yun, no? Sa atin pong mga kababayan. So, mag-seek na lang po kayo ng medical attention doon po sa mga health experts po natin, sa mga health workers po natin. Minsan po kasi yung pong mga nagpa-practice pa rin po ng mga ganun, yung pong mga talagang nasa liblib po ng mga lugar, dagiti ngay medyo adayo iti kabihasnan nga kunatayo, ang mga kabomo, tapos ito may mga gubat, mga kabomo, madamo, or sadyang meron lang po mga ahas po doon,
mga kabombo. So, ayun po ha, lason daw, mga kabombo, yung ang Tagalog or ano, English tuloy ng Ilocano iti Vinum, mga kabombo. So, yun po yung ang paalala po natin, no. Sana yung atin pong mga sana mas marami pa po yung ospital. Buti na lang kangahon natin, meron po ang City of Ilagan Medical Center. At syempre, hindi po may sa katuparan po yan without the support po ng local government unit. Mga kabamo, napaka-importante po kasi yung suporta po ng LGU para po nang sa ganun po ay maibigay po eto nga hong mga ganitong klase pong mga programa, 'di ba? Kasi ang magbe-benefit po diyan yung pong mga kababayan po natin, mga kabombo. So maganda po na meron po talagang support sa pagpapalakas po ng healthcare system, 'di ba? Ito nga pong lokal na pamahalaan, syempre yung pamunuan po ng ospital, mga kabombo, para maisakatuparan po ito maisakatuparan po ito nga pong mga ganitong klase pong programa. Siyempre napakita ho natin, yan po yung hemodialysis, 'di ba? Diyan naman po sa may ito sa may City of Ilagan Medical Center, mga kabombo. So, we hate to compare pero talaga naman po kung magkita po ninyo, no, dyan po sa may bahagi po ng CIMC, mga kabombo, kailan lang po binuksan po ito. Pero yung nga pong services din naman, di ba? Yung nga pong makikita po natin yung pong mga serbisyo naman, ang mga kabombo na ibinibigay po. Hindi lamang po from City of Ilagan, pong mga Ilagenyo, di ba? Kundi yung pong mga kababayan din po natin from karatig po ng mga lugar.